Drax, when we look at the early game, dahil napaka-importante ng early game ngayon, Coach Dex, sino ba yung ine-expect mo na makakalabang at bakit? Feeling ko sa mga first turtle clash na mangyayari ngayon, kukontrolin ng TLPH yung turtle while si King Kong magpa-farm muna siya, kukunin niya muna yung timing ng hero niya. Ganun yung mangyayari ngayon. Wow. Since malakas yung XP lane and yung hit ng So most TLPH. likely, Coach, may expect natin na medyo babagalan muna ni King Kong yung laro niya para makuha yung mga resources na kailangan niya in terms of objectives. Yung Fredrin na nabanggit din natin dito sa panel na napaka-potent around objectives ay maglalaro naman around those force turtles. Once again, it's TLPH kontra Onyx Philippines. Lamang na po ang TL ng isa pero best of 7 ito. Mahaba pa ang kalbaryo at babalik tayo muli sa Land of Dawn. Magsisimula na ang game number 2. Punta na tayo sa ating mga casters. Mas lalong higting ang tensyon matapos ang unang laban na na-secure ng TLPH. Pasok muna tayo sa pangalawang laban ng ating Grand Finals na kung saan makakabawi nga ba ang Onyx Philippines. Alam mo, excited ako dito kasi for the longest time, parang 2 taon ata, Fredrin ang nangingibabot. Isa si Carlito sa mga talagang matitindi mag-Fredrin at ngayon ay hawak niya to. Oo, matagal niyang in-adjust yan nung nanalo sila ng M-Series, naka-utility jungle si Cartesi. May konting Oo sakit pa nga. ng loob yun kasi sabi niya, gusto ko mag-assassin. Diba? At yung kanya namang katapat ngayon is going to be the Ling Assassin Jungle para kay King Kong. Let's talk about yung evolution nila as junglers Midnight. Nakilala natin even Carl Tizzy na ngayon ay tila ba ready to put his life online para lang gumana yung whole, sabihin natin, plan nila. Oo, nagmamature na yung laro ni Cartesi rito na hindi na siya yung, usually siya yung for protect one. Siya yung pinoprotektahan, makapag-farm lang, bubuhat ng late game. Ngayon, inaalay niya na, pinapasa niya na yung responsibilidad kay Oheb, todo protekta. Kanina si Cartesi nung game number 1 sa Grange ni Oheb. And this time, he is still gonna be able to do that with his signature Fredrin. Yeah, yung very important dito yung connection pero ko-connect pa ang mga skills. Okay, revitalize gamit Episode Blade para dito kay King Kong. Hindi boy pa rin! Oh my Halika, goodness! boy! Abot naman ni King Kong. Naku, medyo nagiging greedy si King Kong dito. Atras muna siya. Nag-dive pa doon. Medyo napakapit ako doon sa kinatawag. Yung paangat ng Fredrin, men, yung sundot. Yung nasundot. Yung sinundot paakyat. Carl, sundot muna siya ngayon. Di ba, pinigilan niya yung attempt doon ng King Kong. At tama ka, Burrito, tila ba sobrang, sabihin natin, asim or lalim doon ni King Kong. Pero alam niyo kung paano pipigilan yung kanyang sarili. Pero hindi yata mapipigilan kasi pumasok si Brusco. Ngayon naman, nailatag yung Asher Echo. Tatama yung Star Shotter. Pasok din si Carlito na yung mag-embrace shot. Mula kay Carlito, hinabot si Brusco. Makakapatay kagad. 1 for 1 na magiging palitan. Hindi pa natapos ito kasi si Kirk ay nasampahan din. Ngayon naman ay si Sanford ay ginigilid lamang and Sanji ang makakasecure ng kill. Sobrang daming control ng TLPH. Again, ganito. Yung usually pinampanalo nila, minsan hindi mo kailangan ng damage XP. Dalawang utility on the jungle in XP. Kasi yung mga damage dealers sila nanggagaling sa mid at nanggagaling sa gold. Kitang-kita mo kanina ang tagal patayin ng mga frontliners ng TLPH. Kumbaga, kailangan lang ng tamang timpla dito kay Sanji. Oo. Grabe, no? Kahit yung green camp natin dito, grabe yung pag-aay ng TL. Yeah. Ayaw bigyan ng farm si King Kong kasi ganun yung nararamdaman daw ni Carl Tizzy for the past 3 years. Pag jungle ako assassin, ganyan yung ginagawa sa akin eh. Oy, wait lang may ginagawa din kay JP dito. Asher Echo, tinamaan yung dalawa. Brusco naman ngayon. Taunt is there para dito kay Carl Tizzy. Binabato-bato lamang ng planggana. Oh my goodness. Naagaw pa. Grabe naman yun. Focus lang si Carlito dito, ha? Locked in. Bawal siya makuhaan ng kahit green, bawal makuha yung Lito, bawal makuha yung Turtle. Alam mo, marami ako nakikitang comments 5 araw na kapag retrihan daw malala, si Cartesi talaga yung boto nila. Yeah. Kahit kahapon, di ba, with that, kahit nga si Sanji, balita ko na bigla nung sumama nga dun sa diversion play. Ay, Di ba, oo. kumbaga, sa split-second decision ni Carl Tizzy, sobrang dami nung nabibigay niya na spasyo para sa Team Oo, Liquid. ang dami na na-inventong combo sa retry, no? Yung sundot retry, merong Thornrose retry, yun, diversion, lakad retry. Bago na naman. Oo, ibang klase. Tapos may dash out pa siya, no? So, Oo. doon natin masasabi na sobrang taas ng kalibre
ng paglalaro ni Carl TZ. Kahit ano pa ilagay mo, kahit utility pa yan, kahit assassin pa yan, na ano na pinatunayan na niya no? Pinagtibay na ng panahon at oras itong sabihin na natin mga roles na nilaruan na nga ni Carl TZ. Pero going back, no, yung main role or idea ba dito for Onyx is to, sabihin natin, somehow sumabay ba sa early game dito, Midnight? I think they just wanted to farm, pero sige, Kirk dito, Ay. napagtripan ni Sanford tsaka ni Carl. Double JP. Ngayon, 4 mula sa Team Liquid Philippines. Ang hirap labanan nito. Alam mo yung, if ikaw yung Onyx, yung kapag nahuli ka na ni Carl or ni Sanford, wala ka ng takbuhan, tapos hindi ka matulungan nila King Kong kasi si King Kong pag sumama dyan, anong gagawin ko dyan, pre? Oo nga. Ang kukunat eh. Kailangan din ng oras si King Kong. At tama ka doon, kumbaga no way out. Nagiging dead end, kumbaga yon, lalo na nga dito kay Kirk. Pero ngayon, is going to be an ending na gusto ng TL. Another turtle para kay Carl TZ. Alam mo, nag-worry ako dito kasi sa ngayon hindi pa natin nakikita. May mini-game din. Mamaya nalalaroin ng Onyx Philippines dito kasi agawan ng purple buff ang ating i-expect. Lalo na sobrang brusco na itong mga to, di ba? Ganda ng ikot 5 minutes. This is perfect timing from TLPH. Pressure sa may bottom lane. May trade naman yung Onyx Aray. sa top. Oh, Napaka-din ako sinulubog na. Nagamit yung Purify. Kelra binitawan na rin yung kanyang Zaman Force para lang makatakas doon sa plano ng Team Liquid Philippines habang merong cross-map play na ginagawa din ng Onyx at nabasag din nila yon. Pero maganda yung pressure na dun sa bottom side, Midnight. You mentioned nga 5 minutes, ugali ito ng TLPH. Oo, talagang nandoon yung priority nila. Mabigyan ng spasyo si Ohe, baka pressure ng lane. Pero maganda yung pinili na trade ng Onyx Philippines. They had the lane, go to the top lane. Nakakuha sila ng tower dito against Sanford. So kahit paano, mitigated ng konti yung snowball ng TLPH. But so far, hindi pa naman tayo nakakita rin ng mga magandang diversion play dito from the Monster Mage himself. Mas expect natin ba yan on the mid? Or pwede rin naman ngayon makipagsabayan ng... Feeling ko talaga, control muna ng mapa. Tama kayo, yung mid-priority napakataas dito for both sides kasi dito manggagaling yung rotations. Pero mainit din dugo ng TLP sa mid! Ayun na. Mid na? Sino hinuli? Okay, nagamit yung Purify kagad ni Super Prince. Kaya naman yung nakasabaw ng Grab. Sanji at ang buko ng Team Liquid Philippines. Pero patas. Kaya lang si Obi nakuha ng kill. Kaya si Carlito ay umaabante na naman Lipat. sa kasama si Sanford. Sila na Yung nagiging purple. bros dito. JP Oheb ay nakasilip din. Wait lang, nakuha pa rin naman ni King Kuyo. Pero masyado ata malalim. Si Sanford under the base dive. Pero meron na ito diversion play na gagawin. Uy, naghahanap ng additional play. Pero si Philip kaagad. Grabe. Si Sanji, grab. Sabi niya kasi kung okay, Louie, ganyan din yung gagawin ko. Pero kita mo yung importansya ng mid for these two teams, no? Napakaganda nung Etisan JP pero di pa tapos. Oh, yun Mid talaga importante. Grabe yung combo dito. Lamang Zaman for si Kelra. Pero alam niya na bitin pa yung kanilang damage. Revitalize ay nagamit at nabitawan na rin ni Brusco. Astral Echo ay mailalatag ni Sanji. Pero habang nangyayari pala yun, sinisimulan na ni Oheb at masisecure ng Team Liquid ang pagong. Importante yung mid lane, kaya doon din pumuro yung TLPH. Pero for King Kong, ito naman yung afford niya ngayon na gawin Midnight. Trade lang talaga, hanap ng cross-map play, look for farm, play the perfect lane game na kung saan kapag ready ka lumaban, pwede ka mag-commit ng Tempest of Blades. Pero kapag walang magagawa dito yung Onyx Philippines, just opt to pressure the map, kumuha ka ng side lane, mag-farm ka para at least hindi ka nabe-behind ng farm versus the Fredrin. Yeah, and even yung idea na ilaban talaga yung purple buff doon ni King Kong is actually a great idea here para sa Onyx Philippines. Meaning for TLPH, ang pinaka-tricky dito is kung paano aabutin mamaya si Sanji. Ay, oo nga, ang hirap nito. Kung mga iniisip ko rin lang well, sapat naman yung kanilang crowd control dito, Midnight. Kaya naman nila, kumbaga they have the tools to deal with TLPH. Ang problema kasi dito, yung farm disparity, yung farm difference. Ayun Oo, pa. nag-e-enjoy si King Kong. Kanina pa siya nag-i-split push. Pero oy! Hoy, grabe ito na agad! Super Prince ay namatay! Nakabili sila Sanford! nagamit din. Masyado malalim natin si Sanford. Pero sa akin, nakakapan! And this Nabuhay time, pa! nakakuha si JP ng isa. At ang napitas, walang iba kundi si Brusco. King Pero Kong? si King Kong, andito na, lilinisan ng mga naganap. Nakakuha at nakapitas din itong Sigma Jungler. Di pa Di ka tapos, pa siya tamaan doon ng pokes mula kay Kirk? Sanji. Pero may bakbakan na naman. Naihatid kay Ohem. Wag ang baby Carl, cakes Carl. ko. Hashtag wag ang baby cakes ko. Grabe no, 3-4-2. At sa hinaba-haba ng clash na buhay na si Prince. Oo, ang daming
skirmishes na nabubuo dito. And even si King Kong, may sarili siyang laban. Pero again, no, do take note, kanina pa nag-split po si King Kong, nakangiti naman yung link kasi nakakuha siya ng farm. Pero ang pinakamalungkot dito, ang naiipit si Kelra. Look at the gold. Yung difference nilang dalawa, 2,000 gold. Yun Wow. lamang ni Oheb over Kelra. Even though nakakapag-participate naman si Kelra sa farm, hindi siya allowed mag-farm. Kasi yung mga minions na pupunta kay King Kong, samantala sa TLPH, Oh. si Cartesi, pinapakain niya sa baby cakes niya. Iba talaga pag naaalagaan na mabuti, nag-grow. Tama. Diba? Nakita natin yung grow dito ni Oheb. Pasensya na po. Pero nakita natin for Oheb as well na kumbaga yung maturity nga sa laro ni Cartesi. Sabihin man natin lagi niyang hinahain yung sarili niya, but take note, hindi rin naman siya namamatay. Oo, kumbaga, tamang ano lang, tamang disiplina, tamang pagbibigay, and tamang gampan dito sa kanyang responsibilidad. And syempre ngayon, for TLPH, Lord ang hinahanap nila dito para makuha nila yung mapa Yeah. muli. Ay. Naghahanap ng window dito si Kirk, habang si Brusco naman, maganda yung box out ni Sanford. Kirk, doon sa pinakagilid. Ang bilis nito, pero magdidesisyon nata Kelra, ang Super Kelra. Fam na ilaban. JB ang baba ng buhay, papasok si King Kong dito. At si Oheb ang pinupunti rin at Tempest yung play ko naman nagamit, pero inabutan pa rin Ay, nako! ni King Kong at ang Sigma Jungler ay nakadalawa. Sanford ngayon ay pinupulutan ng dalawa doon sa likuran. King Kong! Tutumpa. Ngayon mag-isa na lang si Sanji at napakaganda no para sa Onek. Magandang turn para sa Super Family, and nakita ni King Kong yung opportunity to jump on the back line. Naghiwalay. Yung Oo. Baby Cakes duo, hindi na protektahan ni Cartesi. Naging Yung kanilang LDR. Granger. Diba? And that's the idea, Midnight. Sinabi mo nga, kailangan paghiwalay nila yung duo na yon habang yung connection naman nila ni Oh, Kelra JP. na-activate! Wait lang ha, nakatras muna si King Kong pero matagumpay ang pagbasag ng Dore sa itaas. Ngayon yung mga sentry ay pinop na rin. Naghahabol ang Team Liquid Philippines. Okay. Buhay na rin lahat sila and yung Lord ay nasa may bandang ibaba. Yeah, medyo na tunnel vision doon yung TLPH. After taking down the Lord, Cartesi went in. Nakipagsuntukan siya kay Kirk. Ang problema si Kelra, pinuntahan yung kaliwang side, yung left flank ng TLPH, and then nakahanap ng backside entry yung Ling. Napaghiwalay nila, again, yung Baby Kicks duo, walang kaya promotekta kay Oheb at that point. And now, Onyx Philippines, they take the map back. Yeah, very fluid yung naging sabihin na natin formation doon na King Kong na Kelra. Sanabi nga natin, pinaghati nila yung pwersa nila, divide and conquering members of Team Liquid. Pero Midnight, the triple kill somehow doon, hindi lang basta napangiti si King Kong, mas lalo pa siyang napahalakat. Oo, kasi ano to late game yung habol ng Onyx Philippines. As long as nag-scale yung hero ni Kelra at ni King Kong, they will always have the advantage pagdating sa team fight kasi yung damage output ay overwhelming para sa Brusco. Kakdi ngayon. Aray! Ayan! Diversion. Oh, Heaven Sandy connection, ladies and gentlemen. Pero sakto lang yung diversion para makatakas din ang Ooh. Onyx Philippines sa planong rundown ng TL. Medyo malalim yung pwesto ni Brusco doon. Knowing na may nagde-defend sa may bottom lane kasi may Lord na pumasok, Brusco was caught off guard by TLPH. Fortunately for Onyx, may mga holy defense pa naman. So kahit paano, medyo mapapatagal pa yung game na to. And King Kong, again, played the perfect lane game. Look for the trades, look on the side lanes, pressure the map. And as long as hindi naman siya basta-basta naaabot or napapatay, Oy, 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 oy. nakikita naman siya ni Cartesi. Nakakakilig pala makita na magkasalubungan si Cartesi Oo. at saka si King Kong. Oh. Tapos naka-utility si Carl, no? Parang, hoy, kung ako yung link, gagawin ko rin yan. Diba? Alam ko saan ka magpa-farm, alam ko saan ka nakapwesto. And ano kasi, di ba, nakuha yung purple kanina. Sabi ni Carl, boy, may purple pa ako. Patayin niyo yung malaki, iwan niyo yung maliit, para walang purple buff si King Kong. Diba? And that's the idea talaga ngayon na nilalaban niya sa mind games ng TLPH dito Yep. yung Onyx. 9-8 ang ating current kill score. Around 2 clashes, pumantay yung pabor dito sa pagkabilang kupunan Midnight. Oo. Medyo nag-build si Carl ng Blade Armor. Tapos kumitigit ng physical damage galing dito kay King Kong and Kirk. Usually kasi yung mga binibili ng mga tank junglers no, is yung Assault Kiras. Para at least yung percentage-based damage ay bumababa. And even si Sanford naka-Blade Armor. But I think ang reason dito is, ito kasi yung pinakamataas na physical defense na makukuha nila ngayon. And then, susunod pa rito yung Assault Kiras. And all that they can muna para makadepensa talaga. It's all about surviving kasi sa dive na meron dito yung TLPH. Pero kung sa dive, kahit si Sanji, pasulong aglagi yung atake ng Novaria niya. Oh, wait lang. Speaking of atake, umaatake ang TL. 18k yung buhay Walang glue, ng Lord. Alam nila na walang glue. 4v5 ang magiging laban. Brusco at ang buong kubanan ng Onyx Philippines. Pumipwesto lamang dun sa right Yeah. mid bush at nag-aabang. Tsaka tricky to kasi dahil butas nga yung top lane nila, Yep. laging may threat na pwede manggulo doon sila Super Fence. Doon magaling naman sa chase down yung Onyx. Yeah, pwede nilang patagalin to honestly kahit magdamag sila mag-Lord Dance kasi control ng Onyx Philippines yung side lane.
And yung glue is always gonna be in charge of resetting that wave. Kaya mabilis yung response dito ng Onyx Philippines. They can force a 5v4 clash. Kaso wala yung glue dito. Pwede mag-dive in ng Onyx. Nilatag yung Asher Lumaban, lumaban! Echo. Uy, ang baba ng buhay ni Brusco ngayon si Card TC. Ay, naku po! Nakakuha na ng Lord! Kaya lang namatay. Itong si Brusco, diversion kagad pa atras. Successful ang plano ng Onyx Philippines. Nakunin ng Lord. Kita mo yung galit ni Cartesi. Alam nilang wala silang magagawa sa Lord. And nung nakita nila yung diversion para kay Kirk, naghanap na siya ng potential next target kaso wala talaga sila nakuha. Yeah. Eh medyo kalungkutan yung nangyaring setup na yun for TLPH kasi alam nila medyo wala ka rin talaga magagawa eh. Kasi hawak ng Onyx Philippines yung side lane, hawak nila yung opposite lane ng Lord, and then nag-force ng 5v4 engagement dito yung Onyx so they had to back off habang kinuha ni Kelra and King Kong yung Lord. Ito yung kahirapan pag compromise ang pinakabase mo eh. Kanina nga, lagi natin binabanggit, mahihirapan din alone dito sa Carl TZ kapag wala si Sanford. Pero ngayon, dedepensa muna ang Team Liquid. Onyx Philippines mamarcha, bandang gitna, pati yung baba, naka-flow yung minion wave. May Lord na dala-dala rin. Mabilis lang to para sa Team Liquid Philippines. Hindi na sinamahan ng Onyx dahil nga naman hindi sabay-sabay at hindi nagsabay-sabay yung mga minions na kasama nila doon. So parang ibinigay na libre para sa Onyx. Pero sila na may hawak na lead. Nirelaxan lang siguro ng Onyx dito. They wanted to play it safe. Knowing na alam nila na sila yung late game. Nagsiscale yung mga hero sila. Tumataba si King Kong. They now have the lead. So there's no point on exerting any extra effort na pilitin pa samahan yung Lord. Kasi basag naman yung pupuntahan na lane ng Lord. Siguro ang iniisip na lang nila dito is naghahanap sila ng yung matinong opening para either mabasag yung mid or force a 5v4 engagement kung saan magagamit nila yung split presence ng Ling para mapaghiwa-hiwalay nila yung TLPH. Tama rin naman. Also maintaining yung figure kasi nakakuha na sila ng lead dito. Kanina nga binanggit natin, kanina shaky, pero ngayon hindi na shaky kasi dun sa pinaka-tumatangke na damage, topping the church na dito, si Bruce at si Kirk. So kaya na nila indahin, kailangan na lang nila ng oras at nakuha na ni King Kong din yun. Sobrang ilap din kasi ni King Kong. 4-0-1 na KDA para sa Ling na laging kasama sa team fight. Para bang ang hirap isipin kung paano nangyayari yon. Pero ang Onyx Philippines, alam kasi nila kontrolado ang sitwasyon. Hindi nila kailangan isipin yung top lane. At ang importante lang para sa kanila ay humanap ng mga paisa-isang trade. Kasi matetelegraph ng Onyx kung saan yung pwesto dito ng TLPH. They're always gonna be stuck inside their base knowing na may Louis. So yung diversion dito ni Super Fins, di pwedeng i-underestimate ng TLPH. So you can assume, kahit hindi mo kita yung info, if you're Onyx Philippines, alam mong nandito lang sila sa part ng mapa na yun and laging may maghahawak nung top side. Yan yung, kumbaga, domain na ni King Kong yan. Yung kalahating mapa sa left side, mapa ni King Kong yan. So if you're TLPH, yung solution dito is to find King Kong on the opposite lane pero hindi rin pinapakita ni King Kong yun. Actually, for the last 30 seconds, never nagpakita yung Ling. Kumbaga, yung Onyx, napo-forecast nila yung pwede maging position there for TLPH. Meanwhile, for TLPH, sobrang cloudy nung mapa sa kanila ngayon. Yes. Not only that, compromise din kasi yung setup nila dito. Imagine, naka-purify po si Super Friends and Kelra na by the way, hindi rin. Ayan! Ayun na, hinuli si Sanford pero may mga nagamit na skills dito ang Onyx Philippines habang nag-spread lamang. Ito si Sanford. Oo, pero ganda nung heads up play ng Onyx na hindi yung Ling yung pinadala nila, 4 na members kasi alam nila pagtatangkaan ng TLPH yan eh. Uy, nakita. Binubers! Nakita, guburst hata Madali. nila dito. Si King Kong ay nakasilip din Aabot, ako. Po! Pero si Carlito nakakuha! Ibibigay na ng Team Liquid Philippines yung kanilang jungler. Pero kuha nila yung Lord. Pero namatay din si Carl TC. So if you're Onyx, pwede ka mag-relax lang. Pwede mo sabihin na, okay, sige, fine, ganda ng call. Yeah. Napatay ng TLPH yung Lord pero di rin kasi nila magagamit. Okay. Pagkibot balikat na lang muna kasi 'di ba nakita natin yung idea, rush yung Lord. Pero for Onyx, as you mentioned, okay lang. Nadapa man, bangon lang ulit. The Lord will be marching on to the mid lane. Pero Burrito, for Onyx, hindi nila problema yung pagtunaw dito. Yun nga mabilis lang para sa kanila. Nabanggit ni Midnight kanina, yung taas ng damage ni King Kong, yung taas ng power dito ni Kelra. At doon kailangan tumingin ang Team Liquid Philippines. Ngayon si Kirk, dumamba na nga kagad. Infernal Pursuit ay nagamit. At ito yung sinasabi kong salubong. Talagang hindi na nila pinatawid doon sa river. Uy, sumanib. Wait lang, nakasanib. Okay. Medyo malalim ata si Sanford dito. Ganda May siya. Brusco, sinasalo lang yung mga bala mula dito kay Oheb. Habang Sanford, kinati ng kanyang buhay. King Kong at si Kelra ay sumisilip din. The KK Connection. Napaparamdam na nila kung gaano kahabdi ang kanilang mga pokes. Naglambingan lang sila sa mid. Napatay pa rin naman yung Lord sa gitna. So another reset for these two teams. Wait for the next Lord
ang kinagandaan for Onyx Philippines is napatay nila si Carl TZ after the Team Liquid bursting down the Lord. Sobrang commendable na napakatapang ng TLPH na gumawa ng ganung play. Kasi technically 50-50 yun, hindi nila nakita kung nasaan si King Kong. Yeah. Kasi ang ganda ng pwesto ni King Kong never siya nakita ng TLPH for the entire setup ng slow push. Never nagpakita yung Ling up until that mid-wave. Nung nagpakita yung Ling doon, siguro na telegraph nila magbabuff muna kaya nag-call dito yung TLPH ng burst. Pero again, hawak pa rin ng Onyx dito yung mapa. This is still their lord to lose. Tsaka maganda na na-point mo ang tapang nila kasi imagine butas nga yung top lane nila. Any moment so pwede ngang doon may King Kong na bigla na lang tumapos ng laban. And as you mentioned, dahil nga sa gantong sitwasyon, lagi at lagi may humahatak sa lamulto na kailangan lang dumepensa. Yes. Siguro yun yung concept dito ng TLPH. Parang either way, mawawala yung Lord sa atin eh. So, just make a play. At least, di ba, you force the 50-50 kesa 0 to 100. Kasi for sure, yung Lord ay mahahawakan ng Onyx. So, this is TLPH always trying to look for plays na pwede nilang may pang-counter sa kung anumang setup na ginagawa ng Onyx. Again, super important nung top lane presence dito. At some point, may aakyat dyan from Onyx Philippines. Lagi at lagi yung threat na yan 100%. Diba? Yeah. Nakikita natin every game. Lalo nga meron silang Louis. Yan yung number 1 threat nila ngayon. Pero aside from that, uulitin lang natin na King Kong very good on to ganda! finding hiding spots. Pero ito yung nakita sa hiding spot. Ang ganda, may CCTV. Bilang ng TLPH kung ilan yung aakyat dito from Onyx. Pero may diversion May diversion. So kaya lalapag yung diversion play na ito. Uy, doon pala sa may ibaba. Wag maingay. Oo, bawal yung ginawa ng TLPH kanina. Kasi ngayon hawak ng Onyx yung Lord. Wala nang pake sa top lane. Sabi nung Onyx, alam namin may threat din dyan sa top. So walang aakyat sa amin. Diba? Naramdaman and yung maganda nga yung idea na ganyan. Di ba basta padadaig dito ang TLPH? Pero as you mentioned, yung Lord talaga is high chance na Onyx ang makakuha na to. Pero pwedeng ilaban. Parehas walang gusto umakyat. Wala. Kasi alam nila pinagpaplanuhan sila para parehas. Ayaw magpakita dito ng parehas na kung sino man ang maitalaga doon. Pero kasi ang mahirap, may diversion ng Onyx eh. Pwedeng linlangin nila doon sa gagawin ng Onyx, di ba? Pilipinas, welcome to the Lord minigame. Ito na naman tayo. Almost 21-minute game time dito, Midnight and Burrito. Grabe, oh. But still, tingnan mo yung tagong ganito ng Onyx. Oo. Deja vu to sa ating lahat eh. Kapal na nung ang kapal na ng stocks ni Ohai ba? 900 na. So kaya Halos pala 1,000. Oo, kaya pala ang dali i-burst nung Lord na for TLPH. Pero tama nga Atine, yung wala talagang gustong gumawa ng play. Wala. Kasi delikado yung top lane, dead lane niya. Pero Onyx Philippines replicating what TLPH did. Kita. Sinubukan nila i-burst pero ito yung problema kasi yung vision na binibigay ni Sanji. Yun yung malaking bagay if ever hindi man nila lagi at lagi makikita sa King Kong pero enough na makita niya yung ibang member. Oy! Hindi nila nakita sa gilid si Ken at si Super Prince. Naman din nakakit si Onyx ngayon. Naghahabol ang Onyx Philippines. Si King Kong ay sinisilip na kung sino magiging target. Si Carlito ata. That's Pwede it. mo sa play na gamit. Mamamatay si Carlito. Antonio Chinami Slam. Pang-control lang sana. Pero si Kera ay nagwawala na. Tatlo ang tutok That's it. pa. Make it 4. At kumpleto pa ang Super Fab. Nasa loob pa ng Onyx Philippines sa base ng TLPH si Sanji. Oh, no. Kinakat niya yung wave sa top kaso may paparating sa mid. Oh my gosh, hindi na ata siya makakatakas dito. Nagamit yung Wonder Crown, pop yung immortality, lahat na pinagbibenta, lahat na pinagbibili. Pero ang Onyx Philippines, diretso lang ang kanilang misyon, kundi tapusin ang game number 2 at kunin ito. Securing their game 1